Kumusta po ang ating mga magsasaka? Gaano ho kalaki ang epekto nitong patuloy na pag-uulan dulot ng habagat dito po sa ating sektor ng agrikultura? Yeah, so far naman itong habagat nakatulong dun sa mga rice area, no. Maski paano almost 95% nagtanim na compare previous year. So ibig sabihin yung last time na kinabi natin, i-gauge natin yung production natin itong August. Ang masasabi natin, baka mahabol natin yung production ng last year. Yun ang nakikita natin doon sa itong mga rain na dumaan dito sa ating bansa. Opo, may sapat ho bang supply? Hindi ho ba gaanong nasira yung ating mga sakahan, engineer? Kumusta po? So far, sa majority na magsasaka, nakatulong itong mga ulan, no? Pati yung dam level natin almost the same with 2024 na yung water level ng mga dam, no? Like San Roque, nasa 263 na. So almost the same 2024, pero nakikita natin na mahahabol niya yung water level ng 2025, no? So na around 274, baka itong few days mahabol na rin yung after 1 week siguro mahabol na rin yung level ng water level. So yung impact ng mga dam siguro by next month matatapatan na yung level ng 2025. So ang natin, yung inaano ng pag-asa na drought, no? Na mangyayari itong these few months, at least may assurance na tayo na may tubig, no? Up to level ng October na inaano ng pag-asa dati na may problema tayo. Opo, at may mga ulat, engineer, anong reaksyon, komento po ninyo na may mga pagtaas sa presyo din ng maraming gulay ngayon dito sa Metro Manila at ilang mga pamilihan? Yeah, dapat Jake at Mar, hindi tumaas, no? Kasi nag-force harvest yung mga magsasaka no? And kung makita natin yung farm gate price ng cabbage, nasa nasa 6 pesos. So bumaba pa yung presyo, no? Dahil yung hindi pa makaka-harvest, nag-harvest na. So yung mga presyo ng gulay, hindi natin nakita na umakyat na itong panahon na ito. Maybe ang tingin natin kasi yung mga nag-force harvest, nabawasan yung future harvest natin. So within 10 days time, baka doon makita natin na tumaas yung presyo. Opo, namomonitor ho ba ninyo? Kasi may mga presyo akong nakikita pero hindi ko matiyak. Ang carrots na from 75 umaabot ng 120 pesos per kilo. At saka yung patatas from 110 umaabot ng 150 pesos. At cabbage 60, from 60 naging 120 pesos kada kilo, etc. etc. Engineer, at iba pang mga gulay na namomonitor po ninyo kung meron man. Yeah, kasi ang farm gate stable, no? Hindi tumaas. Kagaya ng nabanggit mo, yung patatas, ang farm gate nasa 45 to 50 pa rin. Maybe yung transport ang tumaas, pero so far yung sa farm gate, hindi pa naman tumaas. Opo, opo. So sa mga pamilihan, madalas sa mga palengke, ito, engineer, ay nagkakaroon ng mga pagtaas na monitor ninyo. Hindi doon mismo sa
mula sa mga magsasaka. Yung tinatawag nga nating farm gate. Sa tingin po ninyo, may issue ho ba dito? May malaking problema ho ba? Maybe pumasok dapat ang Department of Agriculture para madala dun sa Metro Manila, no? Pero dito sa province hindi naman ganun kataas ang tinaas, or almost normal lang yung presyo compare last week. So maybe makatulong ang Department of Agriculture na makadala dun sa Metro. Opo, at wala naman ho kayong nakikita sa monitoring po ninyong ng aabuso, baga ginagamit itong panahon ngayon, magdedeklara ng kakulangan ng supply, tapos later on magtataas. Parang ganun po, engineer. Wala naman kasi alam naman natin yung cold storage natin kulang pa rin, no? So i-dispose talaga ng ating mga magsasakayan, and yung mga nasa Metro Manila rin, hindi naman nila pwedeng itago, no? So sa tingin naman natin yung flow ng gulay dapat continuous itong few days pa. Pero of course, sinasabi natin yung mga forced harvest, makaka-apekto siguro mga 10 to 15 days. Yun, maka-adjust ng presyo pataas. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, tulad nga ng sabi po ninyo, kung sa probinsya hindi po ganoon kalaki yung problema pagdating sa presyo, wala namang ganoong pagtaas, dito lamang sa Metro Manila yung namomonitor. Sa tingin po ninyo, engineer, dahil siguro sobrang patong din ng mga biyahero mula sa upland area siguro, ganon, engineer, at masama pa yung panahon, kaya nagkakaroon ng pagtaas, no, ng presyo po ng gulay po dito sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Yeah, yung road kasi natin na affected, no? Yung open lang is Marcos Highway. So yung Tenon Road sarado pa, and yung mga ibang road na papunta siguro naka-affect din dun sa delivery, no? Pero yung Somotal, yung stocks naman, wala tayong nakikitang problema. Dito po tayo sa usapin naman po ng budget for agriculture. Naipasa na po ng ehekutibo sa Kongreso, sa dalawang kapulungan, yung proposed 7.2 trillion pesos na budget, no, ng ehekutibo. At lumalabas na pinakamatas pa rin dito, sinasabi naman ng konstitusyon niyan, ito pong Department of Education, 976 billion, sinusundan po o pumapangalawa yung Department of Public Works, no, na nasa 644 billion pesos. Kapansin-pansin sa agriculture ay nasa 261 billion pesos, parang nasa top 7 ata ito na pinaka-priority. Ano po masasabi niyo po dito, engineer, sa ganito pong pagbabudget? So 261 po billion pesos ang budget for next year. Yeah, yung budget tapat na yun para maibigay sa sector ng agrikultura. Ang importante kasi is makarating sa magsasaka, and yung corruption within DA mahinto. Up to now kasi yung pagbili ng pataba ng Department of Agriculture mas mataas pa sa outlet. Ibig sabihin yung mga retailer na nagbebenta ng pataba, mas mababa pa yung presyo kaysa procurement ng regional ng Department of Agriculture. Like yung 2500 na dinidistribute ngayon, ang presyo lang sa outlet na sa 1,300, pero yung presyo na procurement nila sa 1,650. So malayo dun sa actual price ng retail. Ito ay dapat mapansin ng
Kongreso at Senado para makorek mga itong nangyayari. Opo, so sa tingin niyo po, sasapat na itong pera na ito basta less corruption lang po at talagang ma-implement ng tama? Yes, so on time and less corruption, pwede na yung pondo. Pero sa tingin niyo po itong budget na ito halos magkapareho lang din last year? Yeah, almost same. Ang importante talaga, kaya sinasabi ng mga kasama natin sa magsasaka, instead of goods na ibigay sa kanila, cash na lang. Para at least sila nang pumili ang kailangan nilang bigyan. Opo, and still yung subsidiya po ba para po sa langis ay patuloy pa rin po na hinihiling ng ating mga kababayan magsasaka? Yeah, pagka hindi bumaba yung langis sa normal price, mag-subsidize yung ating government para at least matulungan ang ating mga farmers dito sa ating bansa. Opo. Ngayon naman pong darating na Burmans po, engineer, sa lahat po ng mga produktong pang-agrikultura, ano po ang tansya ng inyo pong grupo dito? Kasi nga po, ngayon pa lang, meron ng mga problema sa mga pag-uulan. Super El Nino, andyan din na po, wala pa, hindi pa kasama yung pagtama din ng mga bagyo. Buti nga, nitong mga nakalipas na mga araw, wala pang bagyo habagat lang, no? Ang talagang nag-landfall or naka-apekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ano po ang inyo pong projection dito? Mark, pagka nakita natin itong tuloy-tuloy na pag-ulan, no? Hindi lang, basta hindi lang malakas yung tubig na nag-flow, tingin naman natin nakakatulong yung ulan, no, sa ating rice crop na sinasabi natin. Yung mga vegetable lang talagang apektado. So yung presyo ng vegetable, nakikita natin, akyat talaga, no, is coming weeks. Pero sa rice area, nakita naman natin malaking tulong ito sa ating production rice, no? And hopefully, yung mga remaining farmers magtanim na para at least yung importation mabawasan, and of course towards end of the month mahabol pa rin natin yung last year production. Opo, and kumbaga blessing in disguise din, maituturing itong panahon na ngayon sa epekto ng habagat, engineer, para sa paghanda sa full-blown na Super El Nino, dahil kapansin-pansin din po, no, bate dito sa monitoring ng Pag-asa Hydrometeorological Division, lahat ng mga dams ngayon tumataas na yung level. In fact, yung pinakamalaking dam na Angat, mabilis po ang pagtaas ng level ng tubig. Though, mababa pa rin siya sa normal water high level, pero kung ikukumpara mo nitong mga nakalipas na araw, di hamak na mas maganda na ang performance dito po, engineer. Yeah, kaya nabanggit natin, Mark, no, na baka mahabol natin yung last year level, and lumalampas na tayo, almost the same na tayo ng 2024 level, yung mga dam natin, no? So, pero yung compare natin last year, itong month, mas maraming rainfall itong buwan ng August. So, ang tingin natin na by 2 weeks time, mahabol natin yung level ng 2025. Kaya ang tingin naman natin yung production side makakahabol dun sa yung namabanggit ng
pag-asa dati na medyo kulang yung tubig, makakahabol yung water level natin. Opo. Siguro, Engineer, yung mensahe, panawagan, paalala po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Yeah, Jay, dapat siguro yung corruption within Department of Agriculture mabawasan and mapunta sa ating mga magsasaka para at least matulungan ang ating magsasaka sa ating bansa. Alright. Maraming salamat, Engineer, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo.